Magandang araw po sa inyong lahat at medyo busy nga po ngayon si Boss Mike 'no at hindi yata siya nakapag-live today. So ako po muna ang sasalo for this day until hanggang mamaya kung sakaling makapag-live siya at may ma-edit tayo ng mga videos niya 'no at, alam niyo naman medyo pinagkakatiwalaan tayo ni Boss Mike, medyo lang. So maraming salamat po kung sakaling sino mapapadaan dito sa video na 'to at salamat sa pagpapanood 'no, bilang suporta na rin sa channel ni Boss Mike. If you have seen some of my videos, kino-call out ko talaga yung mga nagiging ugali natin sa social media 'no. At eto damay-damay na nga 'tong mga nangyayari sa ngayon dahil nga binabahira ng intriga at tila napaka walang respeto sa mga namayapa ang mga Pilipino, particularly na ang mga DDS 'no. Alam naman natin 'to, eh, like way back pa nung na sumakabilang buhay itong si Eman Atienza. 'Di ba imbis na makiramay ganyan, eh, talagang dinudurog pa ng mga DDS at meron pa nga nagsabi buhay weather-weather lang, sabing gano'n nung babaeng vlogger ng kabila 'no. At ang sinasabi nga niya na ganyan talaga kasi pinagtatawanan mo yung tatay namin dati at ngayon eto nga nangyari sa'yo, ganyan, 'di ba? And I think talaga na isang sa mga naka-contribute talaga sa pagiging depressed at dun sa pagpapatiwakal ni Eman Atienza sa kanyang sarili ay, yung mga bashers ng DDS. Kasi as you can recall 'no, siya yung isa sa mga nag-rejoice nung time na kinuha na ng ICC si Digong at, gumawa pa siya ng video content na 'to at doon na nga bumulusok ang kanyang mga haters and bashers 'no, particularly mga DDS na inaabangan talaga lahat ng mga posts niya, inaabangan lahat ng mga kikilusin niya at bibigyan ng, masamang reaksyon, bibigyan siya ng, comment na hindi na makatao, ganyan, 'di ba? At ito na nga, nangyayari pa rin 'to hanggang ngayon. Binibigyan, binabahiran ng intriga, 'no, binabalahura nila yung mga taong namayapa na. Nung isang araw, 'no, pumasok ang balita na itong si ex-CIDG Congressman Akop ay sumakabilang buhay na. Ngayon itong youngest son niya nakita daw siya sa sahig na nakahilata at unresponsive, 'no. Pero yung mga days before pa ito mangyari ay, parang hindi na yata maganda ang pakiramdam ni Congressman Akop na hindi hindi 'to suicide, 'di ba? Walang gano'n at saka sinasabi nila na kaya daw 'to ginawa ni Congressman sa kanyang sarili, eh, dahil nga meron din siyang ginawang mga kababalaghan. I am from Antipolo at dito naninilbihan si Congressman Akop. Wala pa kaming naririnig na anything na gano'n ang ginagawa ni Congressman Akop or anything bad sa kanyang mga records dito sa Antipolo. I am from Antipolo and I can attest to that. Now anyway, eto ngang, yung tungkol sa pagkakamatay ni Congressman Akop, ginagawan pa nila ng storya, surprisingly, 'no? Dahil nga etong si Congressman Akop, kung matatandaan niyo, ay isa sa mga nag-expose kay Mary Grace Piatos, also known as Sara Buday. Katulad ng bansag ni Boss Mike kay Sara Duterte. At siya ay, naninindigan sa kanyang paniniwala nung time na nagkakaroon ng hearing sa Congress, 'no, talagang very firm siya. Kaya nga sa lahat ng mga post ng rest in peace kay Congressman Akop, grabe sobrang ang daming trolls, parang nagpapasalamat pa sila sa mga RIP post na wala na si Congressman Akop. Grabe sobrang disrespectful nito. At yung tipong lahat halos laughing emoji, sobrang disrespectful nito. 'Di ba nasaan na yung pagiging makatao natin? Masyado tayong politics oriented na to the point na nawawala na yung pagiging makatao natin, nawawala na yung pagiging madiplomasya natin. Na kung ako yung anak ni Congressman Ako, kung sakali na makikita ko 'tong mga reaksyon sa pagkakamatay ng aking ama, sobrang made-depress ako, sobrang madi-disappoint ako. Tuwang-tuwa pa sila na mawala itong si congressman. Dahil ba dinurog niya ang mga Duterte sa Congress nung time na yun. Grabe 'no, grabe yung mga tao. Sobrang alam mo na na walang modo. 'Pag walang modo alam mo na DDS yan, 'di ba? 'Pag walang modo talaga alam mong DDS yan, yung manner of speaking,
yung pandudurog nila, ganyan. Kasi parang wala talagang pinag-aralan at all. So, yung mga DDS na very well spoken, may pinag-aralan, asahan mo bayaran 'yan. Gano'n ang siste. So anyway, dito naman mapunta naman tayo kay Cathy Cabral. Si Cathy Cabral, grabe napahanga ako sa mga credentials nito ni ma'am. Biruin niyo, siya pala ang very first DPWH undersecretary na babae. Wharton and Harvard, 'di ba? She got certificates from Wharton and Harvard, tapos pang-international pa yung knowledge niya. Grabe, sobrang sobrang ganda ng credentials niya at sobrang I suppose talaga matalino 'to, kaya lang alam niyo na 'pag kinakain na tayo ng lungkot, ng depresyon, katulad nga nung sinasabi sa social media 'no, sayang hindi ginamit ni Cathy Cabral yung talino niya. Hindi niyo kasi alam, usapang babae sa babae 'to, hindi niyo alam kapag nagdaan ang isang babae sa depresyon, biruin niyo nawala yung fear of heights niya dahil kinain na siya ng depression, kinain na siya ng lungkot niya, kinain na siya ng magulong utak niya. Kaya nga din siguro etong asawa niya, itong pamilya niya, ayaw na nila na parang kalikutin pa, kalkalin pa ng media, kalkalin pa ng ibang tao, ayaw nila pa-autopsy yung katawan kasi naniniwala sila na talagang, dala na ng depression, talagang magagawa ng asawa nila yun. Walang foul play dito, siguro kaya din ano, 'di ba, ilang araw na rin na balisa itong si Yusek Cabral, ilang araw na din na hindi na makausap sa bahay, kaya din itong asawa mismo pumayag na mag-unwind siya sa Baguio, 'di ba? Nagpaalam siya sa family niya na mag-a-unwind sa Baguio, ganyan. Siguro pinayagan na rin nung asawa niya dahil nakikita na balisa na, namomroblema sa bahay, hindi na makakain. Who knows, 'di ba, kung ano yung mga huling moments niya, kung ano yung mga huling ginawa niya. Iba talaga, usapang babae sa babae 'to 'pag tinamaan ng depresyon ng isang babae. Now sinasabi nila na possible daw, 'no, possible daw na na ano, na paano paano nagawa ni Cathy Cabral 'yun, na parang kung may conspiracy theory pa na hindi siya 'yun, 'di ba? Well, hindi mo kasi alam ang tama sa utak ng isang tao kapagka sobrang nalungkot na 'to at hindi na niya alam ang gagawin niya sa kaniyang sarili, lalo na kapagka pumasok yung isang matinding problema. 'Pag pumasok na ang isang matinding problema sa utak ng babae, day, kahit ano kayang gawin 'yan. Kahit ano kayang gawin 'yan, 'di ba ang dami ngang mga babae na nasisiraan ng bait, 'di ba? Yung postpartum depression nga lang one example na rin 'yan, Capable ang mga babae na gawin ang harm sa sarili nila, sa mga anak nila, and to anybody, anyone else, 'di ba? Dahil sa sobrang depresyon. Naniniwala talaga ako na ano, na eto walang foul play dito at sabi nga nila bakit daw yung family ni Cathy Cabral kagaya ng pamilya ni Ninoy at ni Jessie Robredo na asawa ni Leni Robredo, pare-pareho daw na hindi pinaimbestigahan yung pagkakasawi ng kanilang mga mahal sa buhay. Kasi etong si Cathy Cabral, alam na ng family niya na kaya niyang gawin yun sa sarili niya dahil siguro witness sila sa mga inugali ni Cathy Cabral on her last few days.